Matanda na akong babae ngayon. Wala na akong dapat ikatakot. Ngayon, bigla na lang nang sidatingan ng mga sundalo. Biglang nagkaroon ng masususing pagsisiyas. Ang lahat ng daong at lansangan ay nakablock. Sa ganitong sitwasyon, kahit may pakpak tayo, di na rin tayong kakatakas. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang narinig na isinara ang lahat ng daan. Ano ba talagang dahilan? Nagsimulang lahat ng tumakas ako mula sa lungsod ng Lian. Kung ang lahat ng ito ay para lang mahuli ako, ang pagkahumala ni Songshi sa akin ay talagang nagkikikilabot. Bumalik ka agad sa bahay panuluyan. Sabi mo silang lumabas. Ha? Kung nandito si Songshi sa Yangzhou, sigurado siya nandito rin tayo. Kung mananatili pa tayo sa bahay panuluyan, hintayin na lang ba natin isa-isa niya tayo sa investigasyon? Talagang para tayong mga isang hinihintay ka tayo sa chopping board. Pero anong silbi ng paglabas? Wala rin karwahe makakalabas ng syudad. Kahit magbayad pa tayo ng malaki, di rin tayo makakaarkila ng karwahe. Mahirap pa rin makalabas. May paraan ako. Prinsipe, lahat ng bahay panuluyan ay na-inspeksyon na. Hanapin ang lahat ng lugar na may mga palaboy. Walang dapat palampasin kahit anong sulok ng syudad. Isa pa, sa loob ng lungsod ng Yangzhou, lahat ng mga bahay ng mga residente ay kailangang masiyasat ng maigi. Walang sinuman ang pinapayagang lumabas ng lungsod. Opo. Bakit hindi pa rin natin siya makita? Nasaan na ba talaga si Su Jiaojiao? Teka lang. Ano bang masama sa kabaong? Hindi ka ba nadi... Mamamatay ko sa sikip. Talagang may matatapang sa gitna ng peligro. 1,000 liang ng pilak lang ayos na. Hindi kayo nakatulog buong gabi. Sa wakas, nakarating din tayo. Ginoo, maraming salamat po sa inyong hirap. Pagkalabas natin ng lungsod, ibibigay ko na po ang natitirang 500 liang. Prinsipe, na-inspeksyon na po lahat ng mga palaboy. Wala pong nahanap. Sigurado bang lahat ay nasuri? Hinila ko na lahat ng mga balbas at maskara ng mga tao. Baka may magkukubli. Sa mga bahay ng residente, may nakuha ba kayong balita? Halos nalibot na lahat. Ang buong lungsod ng Yangzhou ay parang hinukay na ng paulit-ulit. Wala na kaming hindi sinuyod, pero wala pa rin nahanap. Hindi tama ito. May kakaiba talaga. Hindi pwedeng basta-basta na lang mawala ang tao. May nakaligtaan tayo. Nasuri ba mga kabahok at mga truck ng kubeta? Hindi po. Kung ang mga bangkay at dumi ay pinigil sa loob ng lungsod, baka maglulot ng epidemya. Kaya pinulusot ko na ng lahat. Ginamit nila yon para makatakas. Pumunta agad sa labas ng lungsod. Masyadong tuso ang dalagang yon. Kapag nahuli pa tayo ng kaunti, pagkatuluyan na siyang mawala. Kamahalan! Bilis! Mga tao! Kumuha ng mga gamot! Kamahalan. Jiao. Umalis ka muna. Kamahalan. Anong nangyari sa akin? Kamahalan, hinimatay po kayo kanina. Sabi ng mga gamot, sobrang pagod po kayo. Mahalaga ng paghahanap. Kailangan niyo rin pong alagaan ang inyong katawan. Kamahalan, kailangan niyo magpahinga. Tumigil ka na. Ihatid ang utos. Lahat ay magtipon sa trangkahan ng lungsod. Kaya
Kaya pa natin. Malapit na tayo sa pinto ng lungsod. Malapit na talaga tayo. Sa kabila niyan ay walking kingdom na. Ikaw na naman? Ikaw na naman? Itong nakakainis si Songshi. Nakahabol pa talaga siya. Tumakbo, bilis! Bilisan ninyo! Su Jiao Jiao, nahuli rin kita. Tapos na! Di na tayo magkakatakas! Anong gagawin natin ngayon? Patay tayo! Parang papatayin na nila tayo! Wala na tayong magagawa! Katapusan na natin! Su Jiao Jiao! Lumapit ka. Songchi, isa lang naman ako hindi ka pansin-pasing aliping asawa sa'yo. Bakit pa ba ako hinahabol ng ganito? Oo nga! Pakiusap, pakawalan mo na ako. Halika dito. Kung nagawa kong tumakas, ibig sabihin, di talaga gustong bumalik. Makinig ka. Hindi kita gusto. Ayaw ko rin mapangasawa ka. Ikaw na isang makapangyarihang prinsipe ng Jiangnan. Bakit kailangan mga buhay ng isang babae hindi ka naman mahal? Pakiusap, hayaan mo na ako. Lumapit ka ngayon din. Akala mo ba? Babalik pa ako? Tumakas ako sa kasal. Dinastos kong pangalan ng Jiangnan Wang. Kung babalik ako, para ko na rin inilaglag ang sarili ko sa bitag. Sigurado ng kamatayan. Hindi ako babalik. Basta't bumalik ka sa tamang landas, hindi kita papatayin. Wala akong pakialam. Su Jiao Jiao, huwag mong isipin ang sarili mo lang. Isipin mo rin ang pamilya mo. Kapag hindi ka pa rin lumapit, kita mo mismo kung paano mamamatay sa harap mo ang buong pamilya mo. Karapat-dapat kang tawaging hari ng Jiangnan na naglatag sa dagat ng bangkay at tugo. Talagang malupit ang paraan mo. Bilis, bilis! Lumagpas sa hangganan! Kamatayan ng kapali! Hari ng Jiangnan, matalino at makapangyarihan ka. Sinabi mo hindi madadama yung pamilya. Ako ang may sala. Ako na lang magbayad ng buhay. Miss! Gusto pa talaga niyang mamatay. Gaano ba talaga kalaki ang galit niya sa akin na gano'n na lang niya kagustong tumakas? Jiang Hui, asikasuhin ang lahat. Opo. Miss! Kala. Nasaan na naman ako? Miss, nasa palasyo po kayo. Ha? Naibalik niya pa rin ako? Ito talaga huling bagay na hindi ko gusto. Nasaan na nga ni tatay ko? Umuwi na po sila. Pinayagan lang po ako ng prinsipe na pagsilbihan kayo. Miss, umiyak po ang ginawa sa takot. Kailan pa ba siya tumigil sa pag-iyak? Kung hindi siya umiyak buong araw, hindi siya si Sudang Niyang. Umiyak araw-araw ang tatay ko. Dahil sa'yo nawala ng dangal ang pangalan ko, kailangan ko pang gamitin ang hukbo para habulin ka. Dahil sa'yo, nakabanggaan pa namin ang hukbo ng Wu. Kung susumuhin ang lahat ng ito, kaya mo ba talagang bayaran? Hindi mo naman ako kailangang habulin. Ngayon, anong balak mong gawin sa akin? Papatayin mo ko. Bilisan mo na lang.
Ang pamilya Su ay paparusahan ng 200 hampas at ibibilad sa lansangan sa loob ng 3 araw. Gagawin ng parusa bukas. At ikaw naman, iiwan ko ang buhay mo. Pero puputulin ko ang litid sa kamay at paa mo. Ikaw ay ikakadena sa kama araw at gabi. Su Jiao Jiao, papalipasin mo ang araw na pinapanood kung paano ang mga mahal mo sa buhay ay pinapalo hanggang mamatay. Prinsipe, grabe naman yan. Sobrang brutal. Sa harap ng kamatayan, anong silbi ng dangal ni kalayaan? Wala ring halaga. Prinsipe, ang gusto mo naman talaga ay ang mukha kong ito, diba? Kung patilitin ng kamay at paa ko puputulin mo at magkalat ng peklat sa buong katawan, paano mo masasabing isa kong kagandahan? Ha? Gusto mo rin bang patawan ng lati ko? Hindi ganang ibig kong sabihin. Hindi naman sa nagmamayabang. Pero ang mukha kong ito, aminin mo, isang beses lang lumitaw sa isang siglo, di ba? Mas mabuting itabi mo ng ganitong kagandahan sa tabi mo kaysa sa isang inutil. Mas okay yun, di ba? Tingnan mo, ang bokong-bokong ko, puti at payat. Kapag nilagyan ng gintong pulseras tuwing taginit, parang bawat hakba ay may bulaklak na sumusulpot. Ang ganda, di ba? Kung mga kamay ko naman, kung pananatilihin mo, maaari pa kitang mamasahiin. At tulungan mo hubad ng damit kung kailangan. Abala ako. Wala kong oras sa sayangin para lang kontrolin ng isang babae. Ibig sabihin, talagang puputulin mo ang litid ng kamay at paa ko? Ibig sabihin, gagawin mo talaga akong inutil? Di mamamatay na lang ko na mabilis! Pinipigilan mo kung magpakamatay? Kaya mo ba kong pigilan paulit-ulit? Ang sakit talaga ng daliri ko. Mga tao, tawagin ng manggagamot! Hindi kita tinatakot, ha? Pero kung pilitin mo akong gawing inutil, mamamatay na lang ako. Napakaligalig mo kasi. Siguradong tatakas ka na naman. Ikaw na ang hari ng Jiangnan. Kaya manan mo isang kupang 4 na dagat. Natatakot ka pa rin ba sa pagtakas ng isang babaeng tulad ko? Oo, natatakot pa rin ako. Sang-Chi, sabihin ko sa iyo ang totoo. Kung ibibigay mo sa akin ang buhay ng gusto ko, hindi na ako muling tatakas. Ayoko ng pakiramdam na kinokontrol ako. Sino bang nagkokontrol sa'yo? Isipin mo nga, para na naman sa pagtatalik. Gusto mo na bang parang wala lang? Hindi ba't gusto mo na isang masiglat na lambing? Sang-Chi, sinabi ko na kanina, kung ibibigay mo sa akin ang gusto mong buhay at mapaligaya mo ako, kusang loob ako na magiging maalala at masunurin sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, kapag ako'y naging mapang-akit, maging ako'y natatakot sa sarili ko. Ganun ba? Siyempre naman. Huwag mong questionin ang professional na kakain ng isang babae na nakakuha na ng napakaraming airty na palabas. Hindi naman ako magaling sa ganito, pero hindi yung rason para matapos ako sa mga ganitong bagay. Kung ganun, subukan natin. Anong susubukan? Susubukan kung gaano ka kasigasig habang pinaglilingkuran mo ako. Kung gaano ka kaakit-akit. Giliw-giliw. Ay, sandali lang. Hindi pa ako tapos magsasalita. Mamaya na lang. Hindi pwede. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Walang hiya. Di marunong rumispeto. Hindi pa nga nagtapos ang negosasyon. Pero siya, umabanti na agad. Mukha siyang maayos at kagalang-galang. Pero bakit ang lakas-lakas niya? Parang mamamatay ako sa kanya. Kung gagawin man natin, pwede bang dahan-dahan naman? Masakit ang bibig ko, pati ang dibdib ko. Nandito na mga magulang ni Binibining Su. Tumayo ka na dyan agad para kang gutom na kaluluwa. Mag-isip ka ng paraan. Tay, Nay.
Ayos lang ba kayong dalawa? Ayos naman. Ayos naman. Ikaw, kamusta ka? Hindi ka ba pinapahirapan ng prinsipe? Hindi naman. Matalino naman ako eh. Jojo! Anong binabalak ng prinsipe sa atin? Anong klaseng kamatayan ang naghihintay? Nako naman, bakit naman kamatayan agad ang iniisip? Tay, Nay, huwag kayong mag-alala habang nandito ako. Hindi tayo gagalawin ng prinsipe. Talaga ba? Salamat sa langit! Binibining Su, tinatawag ka ng prinsipe sa kanyang silid para paglingkuran siya. Paglingkuran? Hindi kayo karugtong pa ng nangyari kanina? Itutuloy ko ba niya? Ay, Nay, Tay, huwag kayong matakot. Nandito ako. Hindi tayo ipapamak ng prinsipe. Ano pa bang tinatayo mo dyan? Bilisan mo na. Huwag mo hayaang mainip ang prinsipe. Huwag ka nang makichismis dyan. Lumakad ka na. Jiang Hui, tandaan mo, ako ikaw mapagtanim ng galit. Ganun ba? Maghihintay ako. Hintayin mong putulin ng prinsipe ang litid mo sa kamay at paa. Tignan natin kung makakapagyabang ka pa. Prinsipe! Prinsipe! Bakit ang atat-atat mo? Paano kung madapa ka? Ikaw, gusto mo ba talagang patayin? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sigurado kung mamatay na ako. Kung hindi ako api ng mga tauhan mo. Sino bang nangapi sa'yo? Si Jiang Hui, ang sama ng ugali sa akin. Tinadyak ang pangkwit ko. Ang sakit-sakit kaya. Kamahalan! Hindi ko ginawa yun! Ginawa mo. Ang laki-laki mong lalaki, ang lakas mo pa. Kahit sapit lang ang tadyak, masakit pa rin yun. Sobrang sakit. Kamahalan, pakinggan niyo po ako. Tinulak ko lang siya. Hindi ko siya tinadyakan. Ayaw mong maniwala? Alam ko naman. Wala akong halaga sa puso mo. Luhod! Alam mo bang kasalanan mo? Hindi naman. Bilang parusa, 20 palo ang tatanggapin mo. Opo. Kontento ka na? Hintayin kita sa kwarto, ha? Hindi na sayang lahat ng hirap natin. Nahuli rin natin siya. Kamahalan, alam na ito ng buong pamahalaan. Ang prinsipe ng Jiangnan ay nabaliw. Dahil sa isang babae, nagpadala ng mga sundalo para hanapin sa buong Jiangnan. Ngayong naniniwala na ang pamahalaan na ako'y nanulong sa babae. Ibig sabihin, may kahinaan ako. Dapat mas kampante sila ngayon. Habang may pagkakataon, maaari nating suriin ang totoong kakayahan ng hukbo ng buo. Ang galaw niyong itong kamahalan ay parang isang bato na katama ng 3 ibon. Tunay ngang matalino at makapangyarihan. Pero buong araw niya nang inaalagaan ang babaeng iyon. Baka mamaya magkatotoong palabas. Masyado nang napapalalim ang pagbangga. Baka mauwi ka pa sa kahihiyan. Paano mo nasisiguradong hindi totoong nararamdaman ko? Alam ko ang hangganan ko. Totoong nararamdaman ko para sa kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay tuparin ang tungkulin mo. Itong mga walang basahang usapan ay tapusin na. Hindi ko inaasahan na seryoso ko pala, kamahalan. Ako palang nagkamali ng hinala. Subalit, ang usaping damdamin ay dapat pag-ingatan. Gamitin ito ng mga mapagsamantalang tao. Umalis ka na. Opo. Istorbo ka naman. Gising ka na? Nakapahinga ka ba ng maayos? Kagabi, magkasama tayo sa isang kama na tulog. Ano sa palagay mo? Nakapatong ang ulo mo sa braso ko. Buong gabi pa. Bakit parang naghihintay ka ng papuri at may halong tampo ka?
Bakit hindi mo ko tinulak? Ikaw talaga. Ang lakas mong makakuha ng benepisyo pero nagpapakidosente ka pa. Ikaw, Nararamdaman mo ba ito? wala naman. Hindi ka talaga marunong matulog ng maayos. Para kang bulate, paikot-ikot ka sa pagtulog. Dahil dyan, sabihin mo nga, hindi ba dapat pakalmahin mo muna ako? Sige, papakalmahin kita, prinsipe. Papakalmahin talaga kita. Ang magkaroon ng matapang na babae ay may sorpresa sa bawat sandali. Kung hindi ko rin siya matatakasan, hindi ko rin matatakasan pag-ari niya sa akin. Eddie, habang interesado pa siya sa akin, bago pa niya ako lubusing makuha, ayusin ko na lang lahat ng pagkikinabang ko. Hindi ko katulad ng mga babae noon. Wala akong oras para mag-book. Prinsipe, naalala mo pa bang sinabi ko? Kasa't ibigay mo sa akin ang buhay na gusto ko. Maglilingkod ako sa'yo ng buong puso. Kung gano'n, anong klaseng buhay ang gusto mo? Kung sabihin gusto mo ang titulo bilang pangunahin o katabing asawa, akala mo ba isa kong lalaking nilalamon ng pagnanasa? Tanghari ng buong Jingnan. Pangunahing asawa, katabing asawa, baka gawin mo akong laruan. Imposible. Ang katungkulan niya ay mataas at maraming matas at pamamaraan na nakabantay. Ang pagpili ng asa at konserte ay maepekto sa balanse ng kapangyarihan. Ang mga anak ng babae ng mga opisyal na mas mababa ay karapat-dapat na maging konsorte niya. Lalo na ang isang babaeng anak ng simpleng negosyante lang. Tama nga, malino na ang sagot. Kaya hindi ko man ang pinag-iisipan yan. Kung gano'n, gusto mo ay... ano pa ba? Ang maging konsorte ay isang pabor na ibinigay sa'yo na labas sa batas. Ako, gusto kong maging nobya ng prinsipe. Nobya? Ano yun? Ako ang maging nobya mo, prinsipe. Tayong dalawa ay magkarelasyon at magkasintahan. Pwede tayong maghalikan, magyakapan at matulog na magkasama. Ano man ang gusto mong gawin, handa akong ibigay sa'yo. Pero, ayoko ng titulo. Tayong dalawa ay hindi magkikialam sa isa't isa. Hindi ba't parang kabit lang yan? Kung ganun mo man ito tatawagin, di sige. Hindi. Ang babae ng isang hari, paano mo ng titulo? Aba, hindi mo pa rin talaga ako naintindihan. Oo, mababang katayuan ko sa buhay, pero pangarap kong hindi maging gabi. Ang aking pagiging mahal na konsorte, hindi ba't malaking biyaya na yun? Oo nga, hindi ako nababastusan. Maging konserte ng prinsipe. Yan ang pangarap ng lahat. Lahat sila nagpapakamatay para doon. Pero ako kasi, ibang takbo ng isip ko. Kung magiging kabit ako, mandaram akong mababa ako. Kapag nakaramdam ako ng ganun, hindi na ako masaya. Kapag malungkot ako, wala akong ganang kumain. Kapag hindi ako kumakain, magkakasakit ako. At kapag may sakit ako, ang buhay ko hindi na magtatagal. Prinsipe, ang dami mong ginawa para mahuli ako. Hindi naman para lang paalapinin ako ng ilang araw. Tapos bigla na lang ako mamamatay, diba? Alam mo ba kapag ganyan lang, wala ring titulo o karapatan na magiging anak mo sa hinaharap. Wala ring magiging kinikilalang katayuan ng magiging mga anak mo. Ay nako, iyan ay usapang panghinaharap pa. Malay mo, balang araw, magsawa kong maging kirida. Tapos ako pang magmamakaawan ay pasok ko ng prinsipe sa palasyo. Hindi ko nga iniisip na bigyan siya ng anak. Lahat ng lalaki pare-pareho. Mga pabigla-bigla lang. Kapag nagsawa na at nakatulog pa sa isang babae, malamang, pagdating ng panahon, magiging malaya na ako. May pera naman ako. Kapag hindi masaya, pipili nila ako ng matinong lalaki na pwede kong pagkasalan ayon sa gusto. Kapag hindi pa rin masaya, kaya di maging single na lang ako. Prinsipe, payag ka ba? Payag ka ba? Prinsipe! Pumasok ka! Kailangan mo. Inaanyayahan kay magagahan. Dahil maritong panulat at papel. Gawin mong inutos niya. Ang prinsipe talaga, kikinig sa babae niyan. Di ba sabi mo, kapag sisitwihan mo ko sa kama? Ay, sandali lang. Hindi pa natin napipirma ng kasundo na pagiging kirida. Ikaw naman, masyado kang atat. Kasunduan ng pagiging kirida? Bakit ang dami niyang kakay magsalita? Yung
panulat at papel. Kukunin mo para magsulat ng kasunduan ng pagiging kirida. Oo naman, ang salita, walang bisa kung walang sulat. Baka kasi pagdating ng panahon, itakwil mo ako. Kahit pa may kasunduan, kung gusto mong bawiin, ano bang magagawa ng isang papel? Sige na nga, pagbibigyan ko muna siya para hindi na ulit magtampo. Si Songshi ay kailangang bumili ng isang bayan ng gusto ni Su Zhaozhao. Ang titulo ng lupa ay nakapangalan sa akin. Kapag naghiwalay, hindi na ito maaaring bawiin. Bilang kirida ni Songshi, si Su Zhaozhao ay dapat bigyan ng 3,000 liyang bawat buwan. Habang sila'y magkasintahan, kapag si Songshi ay tumabi sa ibang babae, ang relasyon nila ay agad na matatapos. Hindi pwedeng pigilan ni Songshi ang kalagayan ni Su Zhaozhao sa anumang dahilan. Sa pag-iibigan, hindi sila dapat magabala sa isa't isa. Hindi maaaring limitahan ni Songshi ang kalayaan ni Su Zhaozhao. May kalayaan si Su Zhaozhao na magnegosyo, makipagkaibigan at maglibang ng buong kalayaan. Su Zhaozhao. Sa tingin mo ba pipirma ko sa kanyang kasunduan? Hindi patas, lalo na itong bahagi na kapag natulog ako sa ibang babae, agad nang magwawakas ang aming ugnayan. Anong ibig niyong sabihin? Kapag nag-asawa na ako ng prinsesa, siya ay malaya, nag-iiwan ako. Puro kalayaan ang nakasulat. Gustong-gusto niya talagang lumayo sa akin. Prinsipe, may mali ba dito? Pwede ka namang mag-suggest. Itong bahagi lang hindi ko tinatanggap. Kahit matulog ako sa iba, hindi dapat agad matapos ang relasyon. Grabe ka talaga. Sobrang ka pa na mukhang cheater ka. Prinsipe, ang ganda ko, ang katawan ko, sa buong mundo, may masahigit pa ba sa akin? Hindi naman sa ganun. Bakit hindi naman sa ganun? Habang kasama mo ako, hindi ka na makakatingin sa ibang babae. Pero ako'y mag-aasawa rin balang araw. Inabahan kong ikaw makapag-asawa agad para maging malayo na ako. Pero sa ngayon, kailangan pa kitang i-brainwash. Prinsipe, kahit na magpakasal ka, hindi mo naman kailangan tabihan ng prinsesa. Ako kasi, may kumpiyansa ako sa sarili ko. Ako na makulit na munting Diyosa, na laging dumidikit sa'yo, makakahanap ka pa ba ng ibang babae? May punto rin naman siya. Kahit ikasal ako sa prinsesa o ibang babae, pwedeng hindi ko sila galawin. Hindi ko kailangan napagin ang loob ko. Hindi ko kailangan gawin ang ayaw ko. Kung ganun, sa mga ilang taon na tinanggihan ko magpakasal, wala rin na magsaysay. Kahit sino pang pagkasalan ko, basta't huwag ko lang galawin. Nga pala, may isa pa ako importanteng bagay. Dahil na tayo magkasintahan na, hindi na dapat mapagkita ng kawalang galang sa pamilya ko. Hindi man na sila dapat parusahan. Sige. Ayos! Babalik na ako agad. Pare, balita sa kanya magandang balita. Nay, Tay, nakausap ko na si Songshi. Simula ngayon, ako lang kayong kirida. Ha? Kirida? Oo nga, bibilihan ako ni Songshi ng bahay. At kada buwan, 3,000 liyang. Ay nako, anak kong si Jiao Jiao. Napaliw ka na ba talaga? Paano ka naging kireda ng iba? Mas mabuti pa sigurong maging concubine ka na lang. Ikagagalit ko ito. Asawa ko, hindi ko na kaya. Sumasakit ang dibdib ko. Hindi ko nakakayahin pa ito. Tay, sa ngayon, ang pagiging kirida ang pinakamainam ng pagpipilian ko. Ayaw kong mabilanggo sa loob ng matataas na pader. Ayaw kong maging aliping asawa. Kaya naman, ang pagiging kirida na lang ang natitirang daan. Kapag nagsawa si Songshi sa akin at tapusin namin ugnayan, babalik lang ako bilang dalatang Su. Pagdating ng panahon, ano man ang gusto ko, kung mag-aasawa man ako, o manatiling dalaga, ako na magpapasya sa sarili kong kapalaran. Aba, Kung iisipin, parang may punto rin. mga usapang pag-ibig, puridad at titulo, wala kong pakialam sa mga yan. Isa pa, si Songshi, hindi rin naman siya masama. Kung makikisama ko sa kanya, hindi malayang mas mapalad pa nga ako kaysa sa iba. Ang kinakababahala lang ay kung magkakaanak ka. Nay, hindi ka ba nag-iisip
Kung ang layunin ko ay maging malaya sa hinaharap, hindi ako magbubuntis. Ang bala ko, habang kami pa ni Songshi, gagamitin ko koneksyon niya para palaguin ang ating negosyo. Kumita ng malaki kapag may pera na ako. Sa hinaharap, kaya ko nang kumuha ilang mga gwapong tagapag-aliw. Ang anak kong si Zhao Zhao ay napakaganda. Pumili ka ng matipano, gwapo at disenteng lalaki.